Patay isang lalaki matapos saksakin ng sariling kapatid sa Cebu City. 2 menor de edad naman nasugatan sa pamamaril sa Lapu-Lapu City. Paspasan natin ang ilang krimen sa probinsya. Lalaki patay sa pamamaril sa Vigan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, galing sa trabaho ang 55 anyos na construction worker nang pagbabarili ng mga di pa kilalang salarin habang papasok sa gate ng kanilang bahay. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero may persons of interest na raw ang pulisya. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng sariling bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Hinala ng kapatid ng biktima, pinatay siya dahil sa mga nakitang sugat sa kamay. Pero base sa post-mortem examination ng pulisya, inatake sa puso ang biktima. Mag-isa daw ito sa kanyang bahay at nakaranas ng hypertension. Ang mga sugat sa kamay ay posibleng dahil daw sa kagat ng daga. Sa Santo Tomas, Batangas, dinakip sa bisa ng arrest warrant ang lalaking wanted sa pagpatay sa isang pulis at meat vendor sa Albay. Ayon sa pulisya, sa tulong ng mga residente, natunto ng sospek na gumagamit umano ng ibang pangalan. Tinutugis pa ng pulisya ang mga umano'y kasamahan ng akusado. Lalaki sa Cebu City pinatay sa saksak ng bunsong kapatid. Ayon sa pulisya, alitan sa bahay ang ugat ng krimen. Sumuko ang sospek sa pulisya na maharap sa reklamong murder. Wala pa siyang pahayag. 2 menor de edad sugatan sa pamamaril sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa pulisya, may alitan ng sospek at isa sa mga biktima. Ligtas ang 2 biktima habang hinahanap pa ang sospek. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.